episode na ito ay mag-harvest namin ng mais. Mag-harvest po kami ng mais. Parating na po yung harvester. Binababa ng pagdaro. Ito po yung ating mais, yung nasa aking likuran. So, at last, ma-harvest na rin yung aking mais kasi po talagang mais na ito ay decal. Bigay po ito ng Department of Agriculture na may kasama ring fertilizer, synthetic fertilizer, urea. So yun po guys, abangan niyo po yung paano harvestin itong mais. Parang pong palay. Yung isasako na lang nasa likod, butil na ng mais. Kaya maganda po ngayon ng mga farm machineries. Di tulad nung araw, yung aming pang-harvest ng palay, yung maliit na yung tawag doon, rice, ano ba yung katapos po iano yun, katapos ikakamada mo, tapos dadali ito iano mo sa isang lugar, ilalapit mo doon yung rice thresher. Susubong mo sa rice thresher bago mo makuha yung butil ng palay. Ito po ganun din. Pagdaan ng harvester sa likod, ano na yun, lulugusin na. Ano bang tawag dun sa lulugusin? Yung butil na po lalabas, isasako na lang. So yun po, tunghayan natin yung ating pag-harvest ng mais. Bago po harvestan nitong harvester itong mais, papakita ko po sa inyo yung mga bunga ng aking mais. Although hindi ganong kalakihan yung mga laman, pero maganda po yung yung mga laman ng decalb. Mostly po tigdadalawa ang bunga ng decalb. Yan, tignan nyo. Isa. Tapos to, dalawa. Pero yung Pioneer, malalaki pero isang bunga lang. Ang decalb, hindi ganong kalakihan pero tigdadalawa yung bunga. So yun po yung kagandahan ng decalb. Ayan po, hanggang dun. Hanggang dun yung aking mais. Katapos, malapit dun sa windmill na nakikita niyan, may puno ng milina hanggang dun. Palibot sa mga saginan dyan. Yan po ang hangganan ng aking mga mais. Mamaya po, tungayan natin yung paano harvestan yung mais ng Curimaw. Ito po yung corn harvester. Parang combine harvester ng palay. Ito na po yung harvester ng mais. Nag-umpisa na tayong mag-harvest ng mais. Saan kaya mag-uumpisa? Baka dito.
Nabulunan. Atras mo muna. Kaya po kami sumusunod sa harvester. Yung pong mga nalaglag, sayang, kailangan pulutin namin. Eh, wala silang tagapulot. Dadalawa lang sila. Ano lang pala tang? Potong pagkaya ka pati yan. Ha? Huwag ko na mula.
palay na pag na-harvest, nakasako na. Ito po, butil na ng mais ito. Ayan. Hindi ako magkamali. Mga 80 kilos po yan. Ang isang sako. Mabigat. Hindi ko mahalsa. Mabigat. Sana makarami tayo para bawi yung pagod. Kasi nakakapagod din magtanim ng mais. Lalo na pag mag-aararo, magpapatubig. Kailangan yung patubig, sundan mo para hindi siya liliko, hindi siya sasalangi sa dayos. Natapos na yung kinuha ang na doon. Mga ilang linya yung kinuha doon. Kaya nandito na siya. Kaya po yung harvester. Potang magtorbayo, nakaparalis na. Ay, makasungasubi na.
Daming naiwanan. Ano yung mga nakaragsa? Ay, yung nakatumba. Pag nakatumba, hindi kayang pulutin. Hindi tulad sa palay, kahit na nakatapa, kaya niyang kunin ng harvester. Ito pong mais, dahil mataas yung pinagputulan nyo, yan o. Papen, sana rin malati lang ka nandun eh. Ito rin dagsari. Nadalo. Kabalo lang yung ka rin. Kitang malagad ka rin. Kenny, mapino na labo ko, Kenny. Mapino na labo ko rin eh. Ito po guys, ito na yung portion na harvestan na. Bali naka 20 sako kami. Ito pa lang halos kalahati. Kaya sabi ko, sana makakuha ka ng kahit man lang 30 bags. Kasi po yung isang sako kanina, buhatin ko sana, hindi ko magalaw. Baka nasa 70-20 kilos po yung isang sako. Yung pong puti na yan, hindi po ano yan, hindi po mais yan. Chicken manure yan. Yan yung mga nakakalat na yan. Yan po yung na-harvest na mais. Yan, hangin ng konti. Malakas na yung ikot ng electric fan. Dito yung portion na yan ng mahina po ang bunga niyan kasi baga sa ano, talagang purong buhangin yan eh. Naiwanan sila sa paglaki. Hindi tulad dito, malalaki po yung mais dito. Kaya maganda po yung bunga. Pero dito naging nagbansot po yung ano, yung mga mais. So huli na nung magkabunga. Kaya yung mga bunga niyan maliliit pero nagkabunga pa rin. Pero maliliit, hindi tulad dito sa dito yung andito. Kaya sabi ko, sana makakuha ng kahit man lang 30 bags. Pwede na yun. Tawag sa 70 kilos na lang isang bag.
7 times 3, 200. 210 kilos. 2,100. Patik 70. 200. 2,100 kilos. Kung 30 ang makukuha natin 30 bags sa flat na average na 70 kilos. Hindi ko na po hintayin matapos. Alay, napakainit. Mag-alas 3 na ng hapon. Kainitan po ng haring araw. Ayan. Walang alayang pampan na ulap. Mainit baka mamaya sumpungin ako ng aking vertigo. Ako naman ang dadapa rin punta na ako dun sa aking kareta. Ayun, hintayin ko na lang dun sila sa sa aking dampa. Ako'y magpapalaga ng kapeng barako. Meron akong dalang kapeng barako. Masarap yan pag ganitong mainit ang panahon. Sarap humigop ng kapeng barako. Imbes na tubig na malamig, dapat kapeng barako mainit. Kasi po kumbaga sa tubig, pag malakas ang agos ng tubig, huwag mong salubungin, ika'y malulunod. Kung gawin mo, magpatianyod ka. Ibig sabihin umain ka sa daloy ng tubig, hindi ka malulunod. Parang ganun din po yun. Pag uminom ka ng malamig, baka kayo rin, baka matulad kayo sa boses ko. Kaya ganyan ang boses ko. Dahil mahilig ako dati sa malamig. Kaya ayan, hindi na gumanda yung aking boses. Ayun po, konti na lang So hindi ko na hihintayin matapos. Hintayin ko na sa kubo. Baka mahirap na. Baka ako naman matumbay Yun guys, natapos na rin ma-harvest yung aking mga mais. Dito na po ako sa aking malapit sa aking kubo. Tingnan nyo yung aking mga mangga, lalaki na. Muli ako nagpapasalamat una sa ating pong may kapal at na-harvest na rin yung aking mga mais. Pangalawa, sa inyong lahat na sumusuporta sa aking video, mga video sa YouTube. Maraming po salamat. Sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga vlog. Mag-ingat po tayo at nabayan nawa tayo ng pong may kapal. Muli po, ito po ang inyong lingkod sa Dikyakabud, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Ingat po tayo. Jesus love us. Bye bye. See you next video after 1 week siguro. Ingat po tayo. God bless.